reforms. Kumusta ka naman? Kumusta ang ikot mo? Okay naman. Siyempre, dinadaan natin sa sipag. Dahil medyo limitado ang panggasolina natin. We're focusing first on the Lingayen to Lucena corridor. No? Okay. And then, punta sa Visayas, consolidate Bicol. No? My parents are from Bicol. Oh. I was born in Baguio. Tapos, sa Mindanao. Ganun-ganun na lang. Tapos, focus na lang sa Luzon. Yeah. Okay naman ang reception. Kaya lang, di ba, nalulungkot yung mga kabayan natin dahil sa nangyari sa politika na para bang mabigat ang kalooban nila na yung former president, no, mabilis, pinaalis, pina-aeroplano pa, chartered plane, papunta sa Netherlands. Nung mga araw yun, Marso 11, taong kasalukuyan, yung buwan na ito, last month. Yes. Nasaan ka nun? Nanonood ako. Siyempre, nagbiyahe, manood. Anong feeling ng isang gringo kung nasa nung nangyari yun? Sabi ko, parang hindi mga Pilipino ito. Nako. Ano Grabe, no? Parang ugali. Isipin mo, dating, lipad, si FPRRD. Mangko, pagdating, dinala ka sa Villamor. Hindi na pinalabas. Diba? Sa harap ng misis, partner niya, ng daughter, hindi pinalapit yung mga abogado. Hindi pinalapit yung nurse. Doon ako pa nga hindi pinagpalit ng damit. Sinakay sa aeroplano. Tapos, inilipad na. So, mabigat, malungkot. Malungkot ako. Dahil, narinig ko man yung announcement ni President Marcos Jr., no? Sabi niya, our justice system is working. Our courts are functioning. So, gumagana yung justisya. So, sabi niya, so ang tanong sa akin, sa isip ko, sa puso ko, bakit natin ibinigay sa ibang korte, sa ibang bansa, kung nag-function na yung... Sabi pa niya, Department of Justice, pareho rin sinabi, we are not a failed state. Hindi katulad ng mga ibang developing countries in Africa na magulo talaga. Mga institution, talagang palakasan doon ng puwersa. No? At doon, pag sinabi mong violence, doon hindi pa isa-isa ang patayan. Di ba? Sa ibang bansa na mas developed sinasabi ko lang ito to put it in context, no? Para may comparison tayo. Binubomba ang eskwelahan? Binubomba ang ospital? Ano naman ang iba? Sa atin, wala. Pilipino, magalang, di ba? Matulungin, madaling arigluhin, madaling kausapin, maawain, no? Pero wag mo lang galitin yung Pilipino ay pag ginalit mo, lalo na siguro yung Cebuano, ay sus, mabigyan ka talaga ng problema na hindi mo kaya iso. Correct. Sana naririnig yung mga sinasabi na yan netong si Sen Greg, netong administrasyon na to. Mabait ang mga Pilipino, sa totoo lang. Ito nga, kung hindi ba naman mabait ang mga Pilipino, harapan ng panggagagong ginagawa ng administrasyon, tinatanggap na lang ng ganun-ganun. Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Harapan ng panggagagong ginagawa ng administrasyon sa sambayan ng Pilipino. Yung pamimigay ng ayuda, hindi yung ano yun. Hindi yung, ika nga, yung tipong para tulungan ng sambayan ng Pilipino. O yung isa, dalawa ayuda, okay lang yan. Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng sakuna. Okay, problema, ayuda tayo dyan. Kasi relief nga di ba? Yung agarang relief, yung tipong kahit pa paano maiibsan yung paghihirap ng mga kababayan. Yun mabilisan. Pero yung gagawin nyo, i-institutionalize nyo, doon tayo nagkakaproblema. Kailan man mga kababayan, kung i-institutionalize nyo yan, wala problema. Basta mayroong tamang guidelines, kagaya ng 4Ps. Dapat yan, nag-aaral anak mo, ha? Dapat wag mong dali sa pagsusugal itong mga perang nakukuha mo kasi pag nakita ka namin, natanggalin namin yan. Dapat gagraduate ka dito sa programa na to. Yun, merong guidelines. Kahit na i-institutionalize natin, walang problema. Diba? Pero yung tipong kapos ang kita, naku, yari tayo dyan. Harapang panggagago na ho ginagawa ng administrasyon. Kung di ba naman mabait na sambayan ng Pilipino, linulunok na lang ho ng ganon-ganon. Diba?
O yung karamihan no, hindi nabibigyan. Sa totoo lang, pork barrel ho yan. Ika nga nitong si anong tawag dito, nitong si Ping Lacson, yung mga pondo na yan. Ika nga nung mga unang panahon, gumagawa pa ng proyekto-proyekto. Ngayon hindi. Ayuda na lang. Diyan sa distrito mo, meron na naka-allocate na kung magkano ang ipamimigay mong ayuda dyan. At hindi naman ho lahat ipinamimigay yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na malaking pahagi ng mga ayuda na yan talagang nanininenok. Di ba? Nagkaroon, hindi ho galing sa atin yan. Galing yan sa record na Senado. Nagkaroon ng investigasyon. Napipirma sila na ganitong halagang ibinigay pagkalabas nila ng venue, merong numinenok. Asa na yung 3,000 dyan para sa ganito, para sa ganyan yan. Meron nung ganong klaseng insidente. Kaya yan ho talaga ang pinakamalaking bulto ng korupsyon ngayong mga panahon na to dyan sa ayuda na yan. Tuloy. You were the cabinet of the Yes, Digo. So, ano tayo kumbaga talagang pukpukan na ho yung ang tawag dito, pangangampanya. Kaya meron na tayong picture sa baba at meron pa tayong numero sa harap para talagang matatak sa utak ng mga kababayan natin. Yan, si Pastor Kibuloy, number 53. Kasi merong parang merong shadow ng numero nila dyan sa gitna. Huwag nyo na akong kalimutan, number 54. Nako, Raul Lambino. Tuloy natin. so how was he before? Before? I think the president, former President PRD, cabinet nakita. By the way, si Digong, PRD, card-bearing member yan ng Guardians. Yeah, I know. Kasi Yes. may kwan, no? At card-bearing member ng RAM, post-86. Yeah. Di ba yung RAM from Reform, the Armed Forces Movement, naging revolusyonaryong alyansang makamansa. That became a movement. Parang NGO yan. May foundation pa nga. Yeah. Anyway, nung cabinet ako, napansin ko sa kanya, laging nagmamadali magdesisyon. What did that tell me, Nin, no? Sabi niya, ibigay mo yan sa Kongreso, pag-aralan ng Kongreso, ng Senado. Medyo matagal. Hindi ba lahat ng problema ngayon pwede mong i-relate sa ano talagang seryoso nating problema? Food, pagkain, clothing, pananaman, shelter, pabahay, di ba? Education, health. Ngayon, the new gold, new oil, informasyon. Di ba? Kailangan impormasyon lang. Hindi yung marites, ha? Hindi yung hindi yung pabilis ang pagkalat ng news. Hindi. Pabilis ang pagkalat ng katotohanan. Para yung ba't tayo, individually, family, pag nabigyan ka ng kompleto na impormasyon, tama na impormasyon, complete, timely, no? And accurate, katotohanan na impormasyon, tama ang desisyon natin. Kung chismis minsan, yan, okay. So yan, no? Na-realize ni PRD, presidente siya na, kailangan mabilis. Mabilis ang pagsuporta, pag-asikaso. Kaya sa kanya, executive action. Pag sinasabi, minsan yung kabinete mag-debate, sabi, tigil yan, gawin na yan. Mabilis. Okay? Because Magaling ho talaga tong si Tatay Digong, no? Pagka, tirahin na yan. Di ba? Kaya nga yung karamihan ng mga yung mga issue na talagang malapit sa bituka ng mga mahihirap nung kapanahonan niya, pagka may sakuna, mabilis ho talagang rumisponde ang national government. Pero ngayong mga panahon na to, naku, puro kapalpakan ho talaga ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. sa kahit na anong aspeto ng pamahalaan. Puro kapalpakan ho mga kababayan. Wala pa ho tayong eto real talk hindi naman sa sinisiraan natin tong administrasyon na to. Wala pa ho tayong nakitang matinong ginawa nitong si Marcos Jr. Sa totoo lang. Even now, if you remember, issuances of former President Marcos Sr. Are still being used by the courts. Di ba? Ang jurisprudence natin, ang body of laws, Mga presidential decree. ginagamit pa ngayon. Ibig sabihin, gusto ni PRD mabilis. Bakit? Siguro naintindihan nyo na yung gutom, hindi yan makapaghintay. Correct. Yan, Anyway, yun ang experience ko sa kanya. Gusto niya mabilis at decisive. Hindi ko maintindihan kasi the buck stops at him. Di ba? Yes. The buck stops at him. Pero pag isang gabinete ay nagloko,
Oh. Hindi siya masisisi, yung gabinete. Yeah. Yan pa. So, importante na punto yan, ha? Siyempre, cabinet ka, ikaw yung alter ego. Bago tama, ikaw yung frontline, ikaw yung nasa paksol, cabinet ka department ka, diba? Engaged ka with the people. Bago tamaan yung presidente mo, ikaw muna magsalita, mag-explain. Ganun dapat. So, yun ang nangyayari kay Kasi observation ko from the past presidents, kung may isang gabinete na nagloko, diretso agad ang sisi sa presidente. Pero nung panahon niya, kung may isang gabinete na nagloko, doon na sa gabinete, hindi diretso sa kanya. Oo, na-insulate. Nakakapag-isip, napag-reflect. Kung kailangan baguhin yung desisyon, baguhin. Ay, example kita. Diba nag-secretary ako of Department of Information Communication Technology. Okay. Patapos na ako ng term ko noong 2019. Nirecommend ako yung OIC. Sabi ko, Mr. President, sulat man ako. Can we make him already the permanent secretary? Sabi niya, pagbasa, anong acting mga permanent, di ba? Siya na lang, matapos man yung term niya. So, ginawa ko. Sabi ko, DICT, Information and Communication Technology, sundalo lang ako, dating rebelde. Of course, may master's degree, pero ang ko talaga, management, no? Correct. Sabi ko, ano kaya ang gawin ko? Sabi sa akin, Secretary, ito ang mission mo sa DICT. Ay, hindi rin hindi man humawak yun ng cellphone Oo nga. Okay. Pati yung cellphone mo, kasi tagal yan yung analog. Sabi niya, ito ang mission mo, mission, dahil sundalo Okay, connect government. So, mission ko is connectivity. Okay. Connect government to other governments, domestic and global. Okay. Connect government to business, to the business sector for productivity. Connect government to the citizens and everybody to each other. Connectivity. Gamit ka ng tower, ng kable, ng satellite. Importante mabilis. And then, do this faster. Paulit-ulit yan siya. Faster. Bilis. And then cheaper. Mura. Abay, kung kaya natin deliver, when my term ended, 2.5 years, tumakbo muna, yan ang pag-usapan yung sana kunting unitim. Pag baba ko, 800% ang increase sa broadband frequency. 800%, 2.5 years lang. Tapos 500% ang free wifi. Deployment of free wifi. Yan ang record ko. Kinapos ako sa oras. Takbo man uli ako ng senador. So yun ang mission ko. So si PRRD, ibang style niya, di ba? Minura niya itong ang criticism sa minura si God, minura si Pope, minura si Obama, di ba? Pero mabilis. How do you take that? You as a Bosconian. Well, kasi religious at that, and then, style niya yan. Parang tayo, ugali, di ba? Importante sa akin, resulta. Correct. Di ba? Kahit na ano ba. Correct. Yun na nga po, yun na nga ho mga kababayan. Dito, ugali tayo ng ugali dito sa administrasyon na to, di nagmumura. Wala namang resulta. Diba? Doon kay Tatay Digong, paliliguan kanya, sasabunin kanya ng mura. Pero may resulta. Pagka sinabi niya na aayusin natin yan, aayusin niya ho yan. At maraming umayos nung mga panahon na to, nung panahon na yon. Pagdating sa kriminalidad. Kasi continuous ho yan Yang paglaban ng illegal na droga, hindi pagka sinabi mong, okay, tapusin natin illegal na droga. Dito sa administrasyon niya, natapos. Let's say, okay, nabawasan. Continuous na trabaho ho yan. Kaya yung ipinangakong continuity, kinagat ng taong bayan. Kasi yun nga ang talagang ika nga nila makakapagpanatili sa mga naumpisahan ni Tatay Digong. Hindi porket sasabihin ng Tatay Digong, mai-eradicate natin yan, matatapos natin yung problema sa illegal na droga. Sa administrasyon niya, kung bigyan pa natin siya ng another 6 years ng mga panahon na yun, matatapos ho talaga illegal na droga. Pero, pagbaba niya, kailangan ho tuloy-tuloy. Yun hong pinanalo nitong si Marcos Jr. Noong binudol niya ho ang sambayan ng Pilipino, kung ano mang nagawa ni Digong, itutuloy ko yan. Buisit na to. Gawin natin, ang importante, kahit na magmura ka dyan, resulta. Presidente siya ng Pilipinas. Presidente siya ng lahat ng Pilipino, kasama yung kalaban niya sa politiko. Hindi na siya nabili. Magaling, sige, dito ka. Di ba?
sa tingin ko sa kanya, no? Kasi different style, but ang very distinct na feature ng presidency niya is fast, executive action, decisive. Okay. Dito tayo sa kwan. Ikaw, balikan natin. Magbalik tanaw tayo. Nung ikaw'y nag-alsa against the government. Against Marcos government at first. Mabuti, tinanong yan yun. It was not against Marcos government, against Marcos. Si President Marcos Sr. lagay na rangko ko nung graduate ako noong 1971. It was not against President Marcos government. It was for reform ang government. Nag-ipon-ipon man yung tao ron, dala yung pamilya, mga anak. Kung against yun, hindi sana nagdala ng mga bata. Diba? Baka maglabo-labo ron, di ba? Magbarilan. They were there for change. Wala man dun mga yellow na bandera, mga pula na bandera. Wala political color. Walang ideological. Punta ron, kaya nga, people power. They went there for something. Parang it was the place. By the way, EDSA is a figure of speech, ha? Yeah. EDSA, Epifanio de los Santos, that's physical. May EDSA man sa Cebu, may EDSA sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga, sa Bohol. So EDSA was a symbol of bloodless revolution, people power. So, ngayon, can we replicate EDSA? Can we? Mahirap na yan. Why? Sabi ko, every time maubusan tayo ng pansinin, ano gusto natin? Punta tayo sa kalsada? Shortcutin na natin, di ba? Kung ganon, o kaya maghintay na naman tayo ng another military uprising. Ayan. Ako, galing na tayo dyan. Di ba? O ito mo nangyari. Di ba? It was an opportunity for change. Martial law, EDSA 1986, people power, di ba? And the insurgency. The insurgency brought to light the root causes of rebellion, of insurgency, of secession. But at the root causes, social injustice. And then punta ka na sa food, gutom yung tao, walang bahay, clothing, shelter, Trabaho. Diba? Trabaho. Trabaho, konektado yun sa pagkain. Wala kang trabaho, di paano mo pakainin yung pamilya mo? Diba? I'm talking like this because diba? This is what I gather from the people I go around and talk to. Edukasyon. Unless scholar yung anak mo, saan ka kuha ng pantisyon? Di kung anak ka ng laborer, magsasaka, traffic aid, dyan ka na lang. Pero pag napag-aral, there's upward social mobility. Malam mo, aral yan. Maging abogado, maging engineer. Baka maging presidente pa ng Pilipinas. Upward social mobility, di ba? Yun. So, that's my point. Education, health. Health, barangay health center, punta ka doon. Ito sabi ng mga tao. Walang tao, walang laman, walang gamot. Nasa mundo ka. Ito, i-reduce natin. Infection. Kahit anong infection, masugatan ka, antibiotic. Di ba sabi ng doktor sa akin, yung antibiotic, minimum 7 days mo tumarin, take, di ba? Kung less than 7 days, why effect? Kung yung pera mo lang hanggang 3 days, huwag ka na bumili ng, intay mo lang mamatay yung anak mo. Tetano. Informasyon, iba pa yan. Di ba? Media, may social media na ngayon. So yan talaga ang mga problema na dapat natin harapin. Di ba? And this is going back, di ba, to EDSA 86. This was the change that our people wanted. Hindi naman sinasabi nila na paggising natin the following day, kumpleto Ricardo na tayo. Work in progress. Okay. Ito komentaryo ko lang ito. Sige, go ahead. Importante na lang mo We have been doing historically, check mo yung history natin. We have been doing the same thing. Economically, sa ekonomiya, politically, sa politiko, for security, the same thing, over and over again. And expecting a different result. May tawag dyan. Pero huwag natin pag-usapan yan. EDSA 86. Bagong mga iupo sa positions of power. Di ba? Ano una natin ginawa? Revolutionary government, freedom constitution. Dapat sana mabilis na naman, di ba? Revolutionary government, mabilis.
ano una natin ginawa? Nag-eleksyon tayo. Oh, So doon pa lang. ay, doon pa lang gusto natin change. We do the same thing again. The same election na sinasabi na daya si ganito, local and national. Yeah? Oh, election tayo. The same election that we are facing this coming May. Oh. So, what's my point? Ang problema, hindi yung tao. Palitan mo ng tao. Sige, palit. Election. Bagong ban, bagong ganito. Yung sistema. So, ang approach sa system. Doon ho kami nagkakasundo nitong si Senator Gringo Honasan. Paulit-ulit tayo na umaasa na magkakaroon ng ibang resulta dito sa sistema na to. Maghahalal tayo ng bago, magiging resulta ganito. Diba? Paulit-ulit na lang ho mga kababayan. Kaya pagka hindi naupo itong si VP Sara tapos sinara niya yung mga dapat isara, gurgurin yung mga dapat gurgurin na hindi gumagana mga programa. Naku, kayo. Dapat ho talaga mga kababayan. Ngayon mag-e-election na naman tayo. Ihahalal natin. Ito lang naman yan eh. Sa totoo lang, ito lang naman ang punot dulo kung bakit nating hinahalal itong mga kandidato na to. Preparation for 2028 presidential election na naman. Mag-e-election tayo hindi para sa progreso. Mag-e-election tayo hindi para sa kung ano pa man. Kasi kung hindi ikaw ang presidente, kahit anong gawin mo, kung ikaw ay senador, kahit anong gawin mo, walang magiging ika nga kargada. Walang magiging epekto. Diba? Ang ginagawa ho natin ang lahat ng to, kinakampanya yung ating mga kandidato. Para saan? Para hindi matanggal si BP. Pagka naupo si BP, anong gagawin niya? Aayusin na naman niya. Unti-unti niyang pagagandahin yung mga sinira nitong si Marcos Jr. Ngayon, pag alis nitong si BP, nadisgrasya na naman tayo. Ika nga, meron na namang mambubudol na dumating at binigyan tayo ng panibagong Marcos Jr. Pinangakuan na naman tayo na itutuloy niya mga naumpisahan ni Vice President Sara Duterte. Yari na naman ang sambayan ng Pilipino. Yun hong ika nga magiging problema natin dyan. Kung sakali, hindi lang kasi naramdaman ni Tatay Digong eh. Hindi lang niya yung tipong ayaw ho niya kasing magmukhang matakaw sa politika o matakaw sa pwesto, ika nga, di ba? Ayaw niya namang isubo itong si VP Sara. Siya na nga yung doon, di ba? Siya na nga yung nangunguna. Hindi natin alam kung ano yung mga nakaganapan nangyari sa loob ng Malacanang noong mga panahon na yon. Pero hindi nagustuhan ni Tatay Digong yung naging desisyon ni VP Sara na magiging vice presidente siya nitong si Marcos Jr. Parang ramdam na rin ni Tatay Digong, no? Pagka naging presidente itong bangag na to, naging naging vice president na siya ng anak niya. Kaya kalaunan, in-endorse na rin ni Tatay Digong sa kabila ng alam niya yung ika nga madilim na nakaraan nitong si Bangag. Tuloy. Sistema, either dandahan, hinahinay, or constitutional. Change the constitution. Yan is fundamental law of the land. O, ikot na naman, di ba? Charter change initiative. Explain yung mga tao, di ba? Yung mga leader natin. Who, what, when, where, when. Alam mo, pinaka-importante na tanong, why? Wasak na ba yung konstitusyon? Sirang-sira na ba yan? Palitan. Ako, tingin ko, palitan na. Palitan na. I-adjust na natin. That was before. Even now. Even now. Saludo. Dahil dyan, sa bagay, kahit na maging senador ho kayo, kaya ho ba natin isulong yon? Makakalaban nyo dyan yung mga buhaya sa House of Representatives. Di nila magugustuhan na palitan ang ating saligang batas. Dahil kumbaga nagkataon, medyo nasa tamang kaisipan ng mga bagong babalangkas na saligang batas. Kahit papaano, maiibsan ang problema natin dito sa pagnanakaw ng mga politiko. Tayo lang naman ho mga kababayan, ito lang talaga yung kung sakaling meron tayong makakakwentuhan sa ating mga kandidato, ito lang talagang pakiusap natin. Magkaroon ng transparency. Yun lang ho mga kababayan. Yung tipong kada singkong kinukuhang pera ng mga politiko, hindi ho para COA pa ang mag-audit sa kanila. Yung tipong kahit na itong si ordinaryong Juan de la Cruz, pwede ho silang i-audit, pwede ho nilang tingnan kung saan winawaldas nito mga politiko na to yung pondong ipinagkakatiwala sa kanila na sambayan ng Pilipino. Isama na dyan sa website o magkaroon ng
separadong ahensya na kung saan ang trabaho lang noon mag-publish ng mga gastusin ng mga ng mga politiko na to. Yung tipong hindi pwedeng maimpluwensyahan. Kumbaga kung magkano binigay na pondo sa kanila, ngayon i-breakdown natin yon up to the last centavo. Yun kasi wala ho tayo nun. Yung kinopyahan nating saligang batas sa Constitution, sa Amerika ho, gaya-gaya lang naman ho kasi tayo eh. Yung ginaya natin, meron ho silang ganun. Kumbaga, ginaya natin yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng pagnanakaw ng mga politiko. Pero yung mga safeguards para mabantayan ang pera na sambayan ng Pilipino, hindi ho nila linagay yun. Di ba? Pwede naman i-publish eh. Sa gagawing bagong sistema, sa tingin natin, hinog na ang Pilipinas para magkaroon ng balasahan. Di ba? Sa mga nangyayari ngayon, pinakita sa atin ng nito si Tor Salvador Panelo, Diyos ng Tadhana, na kahit na anong gawin natin dito sa bulok na sistema na to, kahit na makapaghalal pa tayo ng 100 Rodrigo Duterte, makapaglagay lang tayo ng isang bangag dyan sa Malacanang, lahat ho ng nagawa ng mga nakalipas na administrasyon, matatapon ho sa basura. Wala hong 3 taon pa lang ho yung binil ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. O baka unang taon pa lang ni Marcos Jr., wasak na ho lahat. Ganun ho katindihan mga kababayan. Kaya tayo, lagi natin sinasabi dito, wala na. Itong 1987 Constitution, suko na ho tayo dito. Ilang taon na ho, ilang administrasyon na ho ang binigyan natin ng pagkakataon para talagang maglingkod, magbigay ng progreso sa sambayan ng Pilipino itong saligang batas na to. Pero wala ho. Ang yumayaman lang ho yung mga politiko at yung mga kaibigan nilang mga businessman. Yun ho talaga ang katotohanan dyan. Kaya kung magkakaroon man ng matindihang balasahan, palitan na ho natin itong bulok na sistema na to. Hindi niyo pa ho ba nakikita na itong saligang batas na to, tagal na ho tayong binibigo. Ilang taon na ba to? Mahigit 30 taon na ho tayong nakapasa ilalim dito sa kasalukuyang sistema na to, na kung saan sa loob ng 30 taon, ang nakita lang ho nating umasenso, yung mga political clan, yung mga mayayamang mamumuhunan, sila lang ho. Kasi nga, yung pera na dapat sana mabigay para sa ikauunlad ng pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, ibinubulsa ho nitong mga walang yang buhaya, na kung saan doon sa sistema ng kinapaluluban natin, hindi ho sila nababantayan ng maigi. Kowa-kowa. Anong kowa-kowa? Nakita nyo kung paano pit-pite ng mga daliri ng mga taga-kowa, ng mga tao dyan sa House of Representatives. Nakita nyo kung paano sila pagtatanungin. Yung mga tanong na hindi na dapat sagutin ng COA, dahil pwede natin sabihin sub judice, pinag-uusapan dito, pinag-uusapan. Ano sub judice? Walang sub judice sa mga walang yung congressman na yan. Ngayon, sa mga taga-COA, sinong kakana sa mga congressman na yan? Wala akong pwedeng kumana dahil may kaalalagyan sila pagdating ng next budget season. Yun ho talaga ang bulok na sistema na meron tayo dito sa bansa na to. Kaya kung kayo, hindi ho tayo magkakaisa na kung saan magkakaroon ng malakihang pagbabago dito sa sistemang ngayon sa ating bansa. Kung hindi ho magkakaroon ng ganon, sorry to say, kahit tayo dito sa PH Update, sinasabi ho natin, kahit na manalo pa si Bibi Sara, hindi ho aayos ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi ho aayos. Maniwala ho kayo sa akin. Paulit-ulit tayo dito sa sistema na to, na tapos naghahanap tayo ng resulta. Yung resulta na nakikita natin paulit-ulit. Magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. Pagka nagkaroon ng sambangag, wala na naman. So ano gagawin natin? I-overhaul na ho natin. Lahat talaga. Ibigay natin doon sa mga pwedeng wag natin ibigay sa mga sibilyan. Ibigay ho natin doon sa mga tao na kung saan na meron talagang tunay na pagmamahal sa susunod na henerasyon. Hindi pagmamahal sa susunod na henerasyon ng kanilang mga angkan. Kung sakali man na magkakaroon ng matindiyang pagbabago, wag ho nating ibigay sa mga sibilyan.
Dahil kanya-kanyang political interest yan eh. Bigay natin doon sa mga civilian, siguro iilan, dito sa civilian, dito sa patawag natin lahat. Ngayon, interest na susunod na yung relasyon, hindi yung kanila mga business, ha? Mga buwisit na yan, di ba? Kasi kung yung pagdating sa taxes, di ba? Pagdating sa mga rules and regulation, na kung saan mas kikita sila ng malaki, yun ang problema. Ibigay natin, wag natin ibigay doon sa mga sundalong kagaya ni Browner at nitong si Torre. Nako, pagkayang isa sundalo, nahubaran ka na sa publiko, na partisan ka, dapat sa tingin natin, magbitiw na ho kayo. Diba? Kitang-kita naman, maliwanag pa sa sikat ng araw, na ang AFP ho natin ngayon, hindi na rin ho natin pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Wala na partisan na eh. Kitang-kita ho natin doon sa nangyari kay Tatay Digong. Pati ang PNP. Huwag niyo sabihin hindi partisan ng PNP. Partisan ho ang PNP. Naratibo lamang ng executive ang sa bagay pa, hindi naman sila pwedeng kumana. Tatanggalin nila si PNP. Diba? Wala na ho. Sinong sandigan natin dito sa mga panahon na to? Wala ho tayong sandigan, kaya pinipilit ho natin itong last card natin, 2025 senatorial election. Pagkatapos nito, tignan natin kung ano mangyayari. Kung maipanalo natin, ginagawa na natin lahat ng makakaya natin. Lahat na lang ng picture, pati numero, lagay na natin sa gitna para talagang habang pinapanood nyo. 35. Pastor, 53. Pastor, Apollo Kibuloy. Diba? Ano to? 58. Diba? Lahat na lang hanggat maaari. Ha? Wag lang tayo mga kampanya, pati yung mga mahal natin sa buhay, hikayatin natin ikampanya yung ating mga kandidato. Tinanong ko ibang presidente. Si President Ramos, Tiger Cub economy. President Ramos. Philippine 2000. Philippines 2000. Sabi niya, okay, Philippines 2000. Sabi ko, sir, ba't hindi ka tulak ng charter change? Di ba? Ba't alam mo ka, cute ka pa. Kung ka pa, hesitate ka. Dahil sa dulo na, di ba? Pinupose mo dulo ng term niya. Sabi niya, alam mo, Greg, hindi ko maintindihan eh. Alam mo, Greg, do you want me to die in my second term in office? Seryoso man, si FBR? Ang tulog niya siguro, 3 hours, 4 hours. Matulog yan alas 3, alas 4, gising na alas 6, alas 5, trabaho na naman. Workaholic. Bigyan mo pa ng second term. Sabi niya, doon ako mamatay. By terms, di ba? Full staff work, di ba? Sabi niya. Tatlo man ang kulay ng bulpen niya. May green, may red, may blue. Pag sinabing green, go. Go. Pag sinabing red, tag mo na. Study sa mo. Ibigay mo na yan sa focus group, sa think tank. Ganun si FBR. Yun ang explanation niya. Diba? Every president may opportunity for charter change. Kaya lang, parang laging tinatabi. Yeah? Why? Dahil masarap yung every 3 years election eh. Yeah, karnabal, diba? Fiesta. Kita mo ngayon. So, kaya noong December 1, 1989. So, November 30. November 30. Sumiklab na yung damdamin nyo. Dahil hindi nakita niyo yung uniform. Hindi ba yun ang first time, ba? 87, the 87 uprising. 86, 87, 89. Yun ang November 30. And then, tigil na sana kami. Ang mga bata naman, pukul. Di ba? Mayroon pang Channel 7, may Manila Hotel. Sunod-sunod dyan. Now, the question is why? Di ba? Siguro, yung military, tumingin, tinaya namin yung buhay namin. Buti, hindi nagkagulo. Tapos pareho lang pala. O di, yung iba nag-isip, ano ba naman ito? Nagamit na naman tayo ng politika. Now, the question, going back to your original question, gusto mo natin mangyari kaya people power ulit? Sana hindi na. Dahil, pag mag-init ang ulo ng taong bayan at nakita yan ng military, may mga pamilya yung military. Yung military siguro, sunod dyan, sinukuman. Sige, basta't legal, moral, constitutional order, no? Pero pag yung pamilya na nagsabi na, ano ba naman kayo, hirap na kami. Yung mga bata, hindi na kumakain, hindi na maka-eskwela. Hindi ako naggatong, nagsulsulnin, ha? No, that's what we should avoid. Dahil, kung gusto natin, people power o military uprising, alam mo ang gawin natin?
isara natin lahat ng korte. Yo! Ha? Baka makatipid pa tayo. Yung kuryente. Ha? Gusto natin kalsada i-resolve eh. People power. So, ang gawin natin. Ito, practical na solusyon. Sorry, yung time, yung panahon mong yung revolutionary Magulo ho yun mo. Hindi ho, maging tayo dito sa PH Update, hindi ho natin alam paano gagawin. Pero ang alam ho natin, itong sistema na ating kinakapalooban ngayon, hindi ho naglilingkod para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Siguro yung mga rights natin, yung mga rights nga natin, pinipili. Unti-unti na rin kinakantin itong mga walang yung crocodile, di ba? Isa na rin ho yan mga kabayan. Hindi ho natin alam paano gagawin kasi napakalaking trabaho niyan, sa totoo lang. Napakalaking trabaho ho niyan. Ang daming nagugutom sa Pilipinas. Pagka yan, ginalaw natin at nagkaroon ng malaki, kawawa ho ang mga Pilipino. Kaya siguro dahil hindi ganun ka-stable ang ating bansa, walang nagtatangka dahil napakalaki ho talagang kaguluhan. Maraming mga paksyon, sektor na magkakaroon ng interes diyan sa mangyayari na yan. Kaya napakadelikado ho talaga. Tayo ngayon, panahon na to, base sa estado ng ating bansa, hindi ko tayo, siguro yung mga panahon na ayaw din ho natin eh. Kasi dami nagugutom, ang dami naghihirap. Solusyonan ho muna natin yon pagka naibsan na ang gutom ng sambayan ng Pilipino. Kahit pa paano ay nakaraos-raos na ang mga Pilipino, doon natin pag-usapan. Pero kailangan mapalitan. Kailangan mapalitan. Yung isinusulong ni Senator Robin Padilla, charter change, sang-ayon ho tayo dyan. Yung maayos hindi sa kamay ng mga crocodile, hindi yung ganoon, hindi yung sinusulong ni Romualdez, iba o yun. Yung charter change na yun, charter change ako saan magtatagal sa kapangyarihan itong mga magkakapamilya na to. Yun ang sinusulong na. Hindi naman ho yun ang gusto nating mangyari. Hindi ho yun ang sinusulong natin. Sinusulong natin yung charter change na ikakabuti, magkakaroon ng maghahatid ng tunay na pagbabago sa sambayan ng Pilipino. Yun ang gusto nating mangyari. Siguro, yung mga kasama nating mga vlogger, hindi tayo kakahalin tulad ng pananaw dito sa bagay na to. Pero tayo nakita na ho natin, kahit tignan nyo ho yung kasaysayan, yung mga nakalipas na administrasyon. Base dito sa doon sa nangyari sa mga nakalipas na panahon, at doon yung maiintindihan kung bakit hanggang ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho tayo nakakaraos, hindi pa rin tayo nakakausad dito sa putik na kinasasadlakan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga ordinary Pilipino, pero yung mga kaibigan ng mga politiko, yung mga bilyonaryo, mayayaman, yung mga businessman na yan, talagang ano ho yan. Mayayaman ho yan dahil konektado sa gobyerno, ika nga, di ba? Ganun ho yun. Pero yung general public kung tawagin, hindi ho naglilingkod, hindi ho nagpe-perform itong kasalukuyang saligang batas para sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino. Ano ba nangyayari? Puro ayuda, direksyon ng bansa natin, hindi maintindihan. Kinabukasan, napakalabo. Wala ho talaga nangyayari. Kaya magtulungan ho tayo kung sakaling maupo ito si BP Sara, makikisa ho tayo sa panawagan na magkaroon ng charter change. Pero unahin na muna natin yung mga nagugutom. Kailangan munang i-settle muna natin yun kasi mahirap po yan Gutom yan Ika nga, yan talaga yung isang bagay na kung saan pwedeng mag-fuel sa ikababagsak ng administrasyon. Kaya maya't maya meron silang ayuda para kahit paano malagyan ng laman na sikmura ng mga naghihirap na Pilipino. Chain reaction yan pagdating sa insurgency, pagdating sa malaki ko kasi malaking problema yung gutom na yan. Kaya ang naging solusyon ng administrasyon, mamigay ng ayuda. Yun lang. Pero yung long-term solution para mawala sa gutom itong mga Pilipino, wala naman ho talaga silang plano. Ang gusto ng administrasyon na to, mag-rely ho yung mga kababayan nating mahihirap sa ayudang ipinamimigay ng administrasyon. Pero long-term plan para maihahon sa kahirapan ng mga Pilipino, meron ho ba kayo nakikita sa nakalipas na 3 taon? 3 taon ng administrasyon? Wala ho mga kababayan. government. Sarado ba yung korte ba? Yung korte? Wala man lumabas no. Di ba? In fact, hindi lang korte ang sinara. Sinara the whole system. Martial law. Yan. Military ang took over. And the president assumed all powers.
judicial, legislative. So, one man. And he had a vision, national discipline, unity, mabilis na decision para we can move forward faster. Okay. So, ngayon, bumalik ako doon sa narinig ko. Isa na yung korte, tuwing may issue, lahat ng interesado, punta tayo sa MOA o kaya sa Luneta. Ito ang issue yung pabor, raise your hands. Yung kontra, against, raise your hands. Majority wins. Hindi. That's what, di ba? Ganon. Kung tanggapin natin na hindi na nagpa-function yung korte, mahirap ka. Farmer ka, laborer ka, biktima ka of injustice. Saan ka takbo? Takbo ka sa polis, siguro, barangay captain, pero takbo ka sa korte. Kung sa korte may problema, matagal. Hindi, matagal. So there's a problem with the judiciary. Hindi lang judiciary. Yung Pati sistema talaga, executive, legislative. Yes. So, what is the solution? Diba? We strengthen it, diba? Pay our government employees more. Pag nagkamali, yun pa. Buti tinanong mo. Pagharap mo sa kahit anong government office, apply ka sa dula, business permit. Pagtingin sa iyo nasa likod ng desk, magkain pa ng sandwich dahil coffee break Pagtingin sa iyo, ang nasa isip niya, I don't trust you. You prove to me that I can trust you. I-approve ko yung business permit mo o yung cellula mo. Hindi ba dapat, Nena? Discretionary. Pasok mo na sa aparador yung sandwich mo, sarapin mo. I trust you, ha? I trust you. Ito ang rules. Ito ang rules natin, ha? Basahin mo, ha? If you violate the rules, I will throw the book at you. Ay, patay kang bata ka. Patay, trust you. Trust you. Government ako. Ang sweldo ko mataas. Huwag mo ako magkamali. Lagyan mo ako, ha? I-bribe mo ako. Throw the book at you. Wala man yan na. Step number 4, bribe the the inspector, the clerk, the collector. Di ba? So, meritocracy ang gusto mo. Meritocracy. Yung government, hindi kaya na. That's above my salary grade. Hindi man ako abogado. Hindi rin ako political analyst. Sundalo lang ako. Pero, yun ang problema naman sa sundalo. Ang job description ko, sinumpang ko, kung kailangan mamatay, mamatay ako. Di ba? Kung kailangan gawin yung necessary, I will do it. That's my job description. Hindi ako makialam sa politics. Pag utos, ano yung utos? Legal, moral, constitutional. Yeah. Which is what happened then in 86. Grabe, walang tumama, no? Legal. Illegal yung ginawa ang utos kay Tatay Digong. Moral, immoral. Ang takin nyo yun. Di ba? Na ganun katanda. 8 years old. Ganun ang gagawin nyo. Gawain ho ba ng isang matinong Pilipino yon? Immoral ho yun, immoral. Yung mga ganong edad, kung nasa piitan, pinapalaya ho ng administrasyon na to. Binibigyan ho ng presidential pardon. Immoral yung ginawa kay Tatay Digong. Constitutional. Marami hong nalabag sa saligang batas. Doon sa ginawa nila na yung kay Tatay Digong. Pero, sinunod pa rin ho ng mga otoridad. Pare-pares lang naman ho ng oath yan eh. Sundalo at pulis, ganun ho. Legal, moral, constitutional. Wala hong tumama doon sa tatlo na yon, doon sa ginawa nila kay Tatay Digong. Immoral, illegal, unconstitutional yung ginawa nila kay Tatay Digong. Unconstitutional ba mo? Parang may nilabag sa saligang batas. Buta lang. May nalalaman ka pang pa-unconstitutional kasi PH. Right. May sakit na pala si President Marcos Sr. The best president we ever had until he got sick. And nobody knows. So, nandun kami sa harap, di ba? Nandiyan yung rebelde, mga kriminal, di ba? Yeah. Okay lang, barilan, di ba? Armed conflict eh. Ay, ako masugatan, mamatay. Marami akong kasama na namatay, marami sundalo. Marami namatay, nasugatan, rebelde. Ang problema niya is magbarilan kami ang nasa gitna sa crossfire. Civilian, babae, bata, matanda, di ba? Lalaki. Hindi man sila nag-invento nitong gira
Bakit bahay nila wasak? Yung rice field, sunog. Pag medyo minalas-malas pa, yung minor de edad na babae na, ni-rape pa siguro. Hindi mo alam kung nag-rape, rebelde o sundalo rin, di ba? O bakit sila ang biktima? So sabi namin, anong klaseng utos ito? May problema sa itaas. Ang problema hindi dito. Dahil tinatamaan yung inosente. Doon, that's how the Ram was born. Yeah, rally, Parliament of the Streets, demonstration, rally. Kung walang mangyari, rally ka, ang rally ninyo up to 6 o'clock lang. Bitiwan na yung anti-riot. Di ba? Mahirap. So what the Ram did was to provide the people in the streets with their own army. That was the Ram. Nagsimula kami, reform the armed forces movement, and we became truly the armed forces of the people. May tanong ko dyan sa Ram, pero bago yan, balikan ko yung si Marcos Sr. Me asking you, sa diferensya ng senior at junior sa pamumuno niya. Tinitingnan ko, no? I mean, ito ang problema ngayon ni Presidente. Junior, yeah? Good. Because he is his father's son. Okay? Good. Not so good because he is his father's son. He will be measured. Marcos man siya. Di sukatin siya o by standards of the father, Marcos ka. Di ba? Our children are better than us. So ang assumption is improvement of the species ba? Law of nature. The species develops, evolves into better, more resilient, more... Yan. So, good. Goes para saan? Is Marcos. Legacy. Yeah? And then, is Marcos. Marcos, bakit ganito? Diba? Did we not learn from history? Baka ganun ang nasa isip ng tao. So, masabi natin, the senior is the rule and the junior is the exception. Well, I don't know. That's history. Pero observation mo, for 3 years na lang kulang ng ating junior. Ang basis ko lang yan, is, kung man ako, bala ko mag-run uli, independent, mag-isa. Ikot-ikot, walang party. Of course, meron kaming Macho Black, si Tito Sen, Ninong Murin, si Senator Ping. Ba't pala hindi ka sumama sa kanila? Hindi ako si Mama. Hindi man ako kinuha sa administrative. Anyway, that's baka may iba silang standard. No? Okay. So, your question is, why? Di ba? What have I been doing? Di ba? So, sa tingin ko, I will continue to be independent. And then, related to President Marcos, I think he has to look forward ahead of his time. Sa nakikita ko, so far, itong nangyari kay former President Duterte. What is your suggestion post Duterte ICC that the Marcos government should do? No, it's not. They made the decision already. I don't know who made that decision, who decided. I suppose the president has to take responsibility. Bring him back. The president said, the DOJ said, our courts are functioning, our justice system is working. So if it is functioning, if we cannot administer justice in the Philippines to a Filipino, huwag na yung Duterte ang apelyido. Do you think we can administer justice to a Padilla or nasan? Because I was already in prison. Example ako, national official in prison, out on bail, absulto. GMA, President GMA, nakulong, 4 years, trial, absulto. President Erap, kulong, pardon. Diba? Dalawang former president, one former senator, diba? Ito, former president. Bakit ibang korte, ibang bansa? Yun nga. Diba? So, are we admitting na hindi natin kaya? Na failure ang ating kwan? Yeah, it's a human, di ba? Magkamali tayo dyan. Ginagamit ng statistics. Bakit may mga ganito, mga personalities? Di ba? Ganito. Maraming mga,